SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buhay pa si Irene, paano ito matatakasan ni Carlos, lalo na ang kasalanan niya? Abot kamay na pangarap. Dinalaw ni Annalyn si Madam Lotus. Nakiusap siya kay Warden na makausap si Madam Lotus kahit hindi pa pwedeng tumanggap ng dalaw. Napansin ni Annalyn ang pasa sa mukha ni Madam Lotus na malamang ay naparusahan siya dahil sa pagiging utak ng kaguluhan nung nakaraan. Natuwa si Madam Lotus sa pagdalaw ni Annalyn. Napakabait ni Annalyn. Katulad din kaya ni Annalyn ang anak niyang si Carla? Sumagot si Annalyn. Mabait rin si Carla, matapang at palaban, parang si Madam Lotus. Ayaw naman ni Madam Lotus na maging katulad niya ang anak dahil masama siyang tao. Sabi ni Annalyn, hindi masamang tao si Madam Lotus. Kung anuman ang pagkakamali nung una, hindi ito ang magpapatunay na masama siyang tao. Kung ano ang gagawing pagtatama sa pagkakamali, yun talaga ang magpapatunay kung masama o mabuti ba talaga ang tao. Humingi ng tawad si Madam Lotus kay Annalyn. Hindi man lang niya naisip na parang anak na niya ang sinaktan niya. Sinabi ni Annalyn na kalimutan na nila ang nangyari. Naiiyak na si Madam Lotus. Alam niyang matatagalan pa ulit bago pa sila magkita ng anak niyang si Carla. Kaya nagbilin siya kay Annalyn na sabihin kung gaano niya kamahal at kamis ang anak. Nakikiusap siya kay Annalyn. Napangiti si Annalyn. Mas matutuwa si Carla kung maririnig ito ni Carla mismo sa nanay niya. Sabi ni Annalyn, si Madam Lotus na mismo ang magsabi kay Carla. Pero nagtataka si Madam Lotus kung paano yon mangyayari. Kaya tinawagan ni Annalyn si Carla. Sinagot naman agad ni Carla. May benda pa ang ulo nito dahil bagong opera pa lang siya. Napaiyak ng todo si Madam Lotus sa tuwa. Nakita niya ang anak sa video call. Samantala sa Apex, nilibre na ni Giselle lahat ng gastusin ni Carla. Tuwang-tuwa naman ang nag-aalaga kay Carla, pero napalitan ito ng galit nung sinabi ni Giselle na payagan si Carla na makipagkita kay Lotus. Pinayuhan ni Giselle na kung hindi dahil sa pagkokontrol ng babae ang pagkikita ng mag-ina ay hindi sana mapupuno si Lotus at gumawa ng ganitong klaseng gulo. Sumobra na sa limitasyon ang pagkokontrol ng babae kaya gumawa na ng paraan si Lotus para lang mapansin siya na magkita sila ng anak niya. Nag-walk out ang babae. Narinig pala sila ni na Justin at Eric na inilibre na ni Giselle ang gastusin ni Carla. Nagtataka pa rin si Giselle kung sino ang nagsabi na natuloy ang operasyon ni Carla na naging dahilan ng pagkakabihag sa kanila. Sinabi ni Eric na wag nang intindihin yon. Importante ligtas na naman ang mga kamag-anak ni Giselle. Umalis na si Giselle. Bubulong-bulong si Eric. Napakaswerte naman ni Annalyn. Sa lahat ng pagkakataon na mapapahamak siya, parati pa rin siyang nakakaligtas. Napansin siya ni Justin. Dahil kilala niya ang daddy niya, nagdududa siya pero tinanong niya pa rin kung ano ang naiisip ng daddy niya. Kung siya ba talaga ang nagsabi kay Madam Lotus na ooperahan na ang anak nito? Sagot ni Eric, gusto niyang nakikita si Giselle na natataranta at natatakot. Napasigaw si Justin. Si Annalyn yon na mabait, hindi katulad ni Zoe. Hinawakan ni Eric si Justin sa braso para ipaalala na mag-focus sila sa plano nila. Lahat ng tanyag ay kalaban nila kahit pa si Annalyn na anak sa labas. Iniwan na ni Eric si Justin na tahimik. Sa parking lot ng Eastridge, halatang tuliro pa rin si Carlos. Sumakay na siya sa sasakyan niya. Hindi pa man siya nag-i-start ng kotse ay may narinig siyang tunog ng vibrate ng cellphone. Hinanap niya ito. May tumatawag na nagngangalang Joyce. Nakilala ni Carlos na kay Irene ang cellphone na ito. Naisip niya itong itapon para walang ebidensya. Sa pagkataranta niya ay naitapon na lang niya sa basurahan ng parking lot na maya-maya naman ay may makakapulot na janitor. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap ni na Madam Lotus at Annalyn, malaki ang pagmamalasakit na ngayon ni Lotus kay Annalyn. Pinapag-ingat niya si Annalyn sa mga taong kilala ni Lotus na makakasama kay Annalyn, lalo na si Carlos. Malaki ang hinala ni Lotus na masama ang ugali nito. Ang sabi niya,
Hindi ako matatawag na Madam Lotus kung hindi ko kayang magbasa ng tao, lalo na yung malakas ang pakiramdam ko na masamang tao. Yang si Carlos, naaamoy ko ang pulang dugo sa mga kamay niya. Mag-ingat kayo ng nanay mo sa Carlos na yan. Hindi ko gusto ang mga tipo ng tingin niya. Napatanong si Annalyn. Paano niyo pong nakilala si Doc Carlos? Nakita niyo na po ba siya? Nakatitig si Madam Lotus. Minsan ko na siyang nakita dito. Alam kong may tinatago siyang malaking sekreto at malalim na pag-uugali na hindi niya pa sinasabi o pinapakita sa inyo. Sigurado akong hindi ito maganda. Malaking pagtataka ni Annalyn. Hindi niya maintindihan si Madam Lotus. Umulit ng pagsasalita si Madam Lotus. Annalyn, alam kong naguguluhan ka, pero para sa kaligtasan niyong mag-ina, kailangan niyong mag-ingat kay Carlos. Para nakitang anak, Annalyn, malapit si Carla sa iyo kaya magaan ang loob ko sa iyo. Please, Annalyn, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Mag-ingat kayo kay Carlos. Nakatitig na lang si Annalyn. Samantala sa bahay ni Linef at Carlos, nasa banyo si Linef at hindi niya sinasadyang may nasipa siyang isang bagay. Sinilip agad ito ni Linef. Pinulot niya. Nang makita, napansin niyang itong isang pabango ng pambabae. Pero hindi naman sa kanya. Hindi rin naman gumagamit si Carlos ng pabango ng pambabae. Napasabi siyang, kanino kaya ito? Pabango ito ng babae. Hindi kaya sa taong ng loob ng bahay namin ito? Nakakapagtaka. Bakit babae? Sa kabilang banda, may dalawang taong mangangalakal sa tabing ilog. Habang nangangalakal sila ng basura, may nakita silang isang malaking bagay na palutang-lutang sa tabi ng ilog. Napaisip ang dalawa at binuksan nila ito. Laking gulat nila nang bumungad sa kanila ay isang tao. Ang laki ng takot nila. Sa malayo ay may nakarinig. May iba pang taong nakarinig sa kanila at nagpunta sa direksyon nila. Napansin nila na humihinga pa ang babae at gumagalaw ang mga daliri nito. Ang babaeng natagpuan ay walang iba kundi si Irene. Oo, si Irene, ang ex ni Carlos na inakala ni Carlos na patay na kaya itinapon niya lang ito sa ilog. Ang hindi niya alam ay gumana pala ang pag-revive niya kay Irene at nagpanggap na lang si Irene na patay dahil mahina siya. Nagkakagulo ang mga nakakita at kailangan nilang makahingi ng tulong. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at pakihit mo na rin ng notification bell para sa marami nating updates.